Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng Adjourn Chris Vlog. Tungkol ito sa interview ni Ted Filon sa Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, na kung saan inilahad ni Ted Filon ang mga mabahong lihim ng mag-asawang Diskaya tungkol sa kanilang luxury cars. Ito. Sa radio show ni Ted Filon, nagkaroon ng pagkakataon ng journalist na ma-interview si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. At dito inilahad ni Ted Filon ang report na kanya nakuha. Ito, magaling na journalist, investigative journalist talaga itong si Ted Filon. Nakakuha sila ng mga dokumento, yung mga sasakyan ng mga Diskaya, talagang smuggled. Number one, ang mga luxury cars ng mga Diskaya ay nakapasok sa bansa sa Port of Batangas, kung saan nakadeklara ito bilang mga karning baka at hindi imported na mga sasakyan. Grabe, no? Ang importer ng mga Diskaya ay bogus. Pinuntahan ng team ni Ted ang location at address ng importer sa documents nito. Di nila ito matagpuan at ibang tao ang nasa address. May perma ng customs officer ang dokumento na hawak ni Ted. Nangangahulugan na dumaan ito sa ahensya. Sa report na ito ni Ted Filon, nasabi ni Commissioner Nepomuceno na imbestigahan niya ang intel na tanggap ng journalist dahil ngayon lang niya ito narinig. Pasalamat tayo kay Manong Mr. Ted Filon. Ito ang sabi niya. Sabi ni Ted Filon, dumaan ang mga luxury cars ng mga Diskaya sa Port of Batangas at ang deklarasyon ng import ay mga karning baka ang laman at hindi luxury cars. Grabing mga sindikato sa buwatan. Sana naman sa ating DOC Commissioner Nepomuceno, sana may mangyari dito. Klaro, pumirma yung customs officer. At least meron ng madikdik kung dikdikin ninyo. Baka mamaya hanggang relieve lang, i-reassign, and then mamaya makalimutan na naman. Kaya hindi matigil-tigil itong mga ganito, smuggling, mga kalukuhan. Kaya walang nakukulong eh. Wala pa akong nakitang mga malalaki smuggler nga nakulong. May mga kasong na isasampa, kailang karamihan na didismiss. Sito, lantara. Niloloko tayo. May nakita kong post. Yung building ng mga Diskaya, yung building nila na paradahan lang ng kanilang mga sasakyan. Parang ilang story yun. Mataas eh. Tourist attraction na daw sa Pasig. Kitang-kita man, laking building. Kasi ang dami nga namang sakyanan. So, Merisi Gaba, kung hindi pa sila nagpa-interview kay Julius Baba o Corina Sanchez, hindi sana ito mabubulgar eh. Masyadong, bakit kaya no? Kung mapansin nyo, kung sino yung tunay na mga mayayaman, yung mayayaman ba na hindi nila na galing sa pagod, yung malinis na pamamaraan yung pagyaman nila. Example, mga inchik, mga milyonaryo, bilyonaryo inchik, hindi nagdadamit ng damit mayaman. Yung aking auntie noon, nagtrabaho siya sa mga inchik.
magdeposito daw ng pera yung amo niya na inchik, naka-shirt pa lang, nakasando. Yung pera ilagay lang niya sa supot na papel, yung brown, pupunta doon, pera na pala ang laman nun. Ganun lang ang mga mayayaman. Ito namang sample, Diskaya. Totoo ang mayaman sila, super yaman. Kaya lang, question mark naman ngayon ang kanilang yaman. Oh, 28 luxury cars. Tapos, ilan yung kumpanya nila? Construction company, Siyam. Sila rin may-ari. Ilan yung proyektong nakuha sa DPWH? 400 plus. Ilang billion? I think 31 billion worth. Isang pamilya lang. Grabe. Oh, grabing korupsyon. I-compare natin Indonesia. Corruption din doon. Mga members of parliament o mga congressmen ang mga involved. Nagkakaroon lang daw sila ng housing allowance na halos 200,000 a month. Bawat kongresista doon o member of parliament. Nagalit ang mga tao. Grabing protesta. Hindi na maawat ang Indonesian. Nakikipag batuhan, sunog. Wala na. May mga namamatay na. Kailang hindi nagpapatinag ang Indonesia. Galit na. Tayo naman. Kailan tayo magagalit? Mahaba ang pasensya ng Pilipino. May nabasa akong post. Kung walang mangyari sa investigasyon, baka gagawin na natin yung style Indonesia. Pwede. Bigyan muna natin ng pagkakataon. So, 3 ang investigasyon yan. Ito, isa lang ito. Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, Lifestyle Check Kunuhay, may Blue Ribbon, may Congress, Kamara, mayroong Independent Commission. Sige, patunayan nyo na mayroong makulong. Kasi kung wala, ay huwag kayong magano. Kung ang sambayan ng Pilipino puno ang salok, maubos ng pasensya, ay baka mas masahol pa ang mangyari sa Pilipinas kaysa sa Indonesia pag napuno na ang salok. Sana hindi darating yung punto na yun. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo.